So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, semifinals at uunahin muna natin yung bracket B ng semis, no? Dapat kasi bracket A muna tayo, Blizzard versus Killua. Kaso medyo alanganin tayo sa oras, kailangan nating yung Blizzard versus Killua kasi around 33 minutes ata o 32 minutes, no? Itong battle ni Snag tsaka ni Joss kasi is 23 minutes lang, so medyo gawal kasi tayo sa oras ngayon, kaya inuna ko muna, nakapag-decide ako na unahin ko muna tong mas maikling battle para mas mabilis tayong matapos kasi nga gahol tayo sa oras ngayon. So ayun, bracket B muna sa mga nag-aantay ng Blizzard versus Killua na battle na dapat ngayon, pero pinalitan ko muna. So, huwag kayo mag-alala, marireview rin naman natin yan soon, no? Pero pinagpalit ko lang naman yung pwesto. Wala namang mawawala doon, 'di ba? So, ayun, Snag versus Joss muna tayo. One of tournament 4. So, malapit na tayo sa kasukdulan ng battle na to. Malapit na tayo sa finals at eto na. 3 battles to go, 2 semifinals at isang finals ang natitirang review natin sa 1 of 4. And huwag natin patagalin. Snag versus Joss, medyo kailangan ko ng improvement, kailangan ko ng pagbawi ni Snag sa battle na to kasi yung first 2 battles niya, although yung kay Dats okay, pero yung panalo niya kay Okram medyo, para sa akin, na-review ko yun, para sa akin si Okram yung panalo doon, tsaka may choke pa siya sa round 3, so kailangan bumawi ni Snag, kailangan patunayan ni Snag na karapat-dapat siya sa spot sa semis. So yun, tignan natin to. So huwag natin patagalin, pero yung Joss, no doubt, wala na dapat question sa performance ni Joss. Sobrang lakas kay Garchi, kay Good Kid, sobrang angas nun, sobrang lupit nun. So tignan natin kung madadala niya yung angas, yung lupit, yung bigat ng sulat against Snag sa battle na to. So umpisa natin to. Si Joss, unang bala para kay Joss, 1, 2, yo! Let's go! FRBL game! July na yan. Marami nang graduate, mga nagsisi pagtapos. Alam mo naman ng Joss, pag bumatil, laging nagsisipag, tapos itatapat mo ko sa madaling sumuko. Mga madaling nagsisipag, tapos sadyang di niya alam lahat ng nakalaban ko, mga nagsisipag, tapos. Tapos ito lang. Ang ganda ng laro niya sa sisi, pagtapos. Ang ganda ng laro niya doon, yung scheme niya about dun sa pagsisi, pagtapos, yung laro niya about dun, ayos yun. Ang creative niya doon sa part na yun. Snag, sa semis ng FRBL, sige mo, tos makingay! Saktong ako'y bitin sa huling kinain at ako'y tongguts na itay, kaya lamang sa akin tong mahilig sa may oluts na kipay. Kung tingin nyo dito all goods na si Bay, tingin ko dito bonus pamigay! Bakit Bay? Sino ka pa dito para ipangalandakan? Dapat lang napatayin ka Bay nang mawala ng bisa yung kalaban para sa inyong kaalaman. Lahat ng battle nito wala siyang round na pang third. Engot imbis na pandikdik gumaan. Kaya sa finals, view mo third. Person, spectator na lang. Talagang tumangpeke nung gago. Puro 2 rounds, di lang paso ngayon tinapat nyo sa third person spectator na lang. So sa mga gamer, maintindihan nyo yun kasi ganun yung, diba, kapag ikaw yung pag sabihin nating gamer ka, diba, may mga time na pag halimbawa patay ka na or deads ka na sa game, na-spectate mo na lang yung yung isang laro, diba? Tinitignan mo kung nanonood ka na lang, parang ganun. So ayun yung parang, para sa akin, ayun yung naging dating nun. Finals, view mo third. Engot imbis na pandikdik gumaan. Kaya sa finals, view mo third. Person, spectator na lang. Talagang tumangpeke nung gago. Puro 2 rounds, di lang paso ngayon tinapat nyo sa dibaril na 2 counts. Murder ang kaso! Ang kaso! Tinalo niya daw si Dats, si Okram. Baka sa judge ng lalandi ka. Kung mga tinalo niyan, may Dats, may tomboy, patunay lang, wala kang tira. Kasi di ka aabot sa akin. Ang mapapayo ko sa'yo, paano magsanay ka pa? Kung nakaligtas ka sa 2 LGBT, dito sa ikatlo, magbabay ka na!
O babae na nagpapakapogi para di halata, isa siya damas. Pero titigil mo kakakanap ng handsome once you start catching some hands. O gulpihin to, kung mahilig manlahit ng itsura. Paalala lang ha, hindi dyan binis yung culture. May mayayabang ka sa yung face pero sarap yung face no future. O, aningin ang nalaman ko. Mas may dating kanyang napagtanto. Ngayon, anong pakiramdam snag na mas guwaping sa'yo kalaban mo? Tangin na basag. Mas lalaki dito sa kininginan to. Laging prepared, kada battle pinaninindigan ko. Habang to lahat ng battle, choke ang puta. Nakakaloko na. Kulang ka sa ensayo, nakalimot, ulul tamad at bobo ka! Di mo pwede sabihin na busy ka lang, 8 battles yun, tas sa finals nagbabaka sakali. Kaya sa mga nasigaw din ang isnag, baka isnap, kasi nawawala palagi. Kaya kasing bobo to si Bay, tsaka na madadapa sa akin. Okay, so sabi ko nung mga previous battles ni Joss, sabi ko wala akong nakikitang or wala akong napapansin na kaboses niya or kahalintulad niya mag-deliver, 'di ba? Kung napanood niyo 'yon, yung time na nagsabi ako ng ganun. Ngayon kasi parang may nakikita na akong battle MC sa kanya, no? So sabihin ko na, no? Para siyang si Raffian mag-spit, no? So dito ko lang napansin sa semifinals. Di ko napansin yun sa round 1 ng tournament tsaka sa quarterfinals, pero dito pagdating sa semis may pagka-Raffian kung paano siya mag-deliver, kung paano siya mag-spit na mga lines, may pagka-Raffian eh. So yun, ewan ko not sure lang, pero para sa akin yung dating nun parang Raffian, may pagka-Raffian. Wala rin quotable na lines, choke mo lang naaalala namin. Pero may naaalala pala ako. At inaamin kong may sense. Medyo nasilaw talaga ako sa sinabi niya kay Jem. Sabi niya kay Jem, ang sisinag, sa sinag, sisnag. Sisnag, may sinag, san? Isnag-sinag ay wala. Wala kang ang labang mainit. Round 1 jokes, round 2 bars. Pagdating ng round 3 tahimik. Kaya si Siret, ang dugo na itong walang dulot, bawat hugot ni Bading ay 10 beats. 8 na nga nakalinyakan na itong may sinag, wala pa rin direct hit. Ganun magaan, tatalunin ako. Nak ng puta ang kulit. Pag tumama sa'yo itong ray, gan katawan mag-ultraviolet. Yan na ulit, labas ng baril. Pag napalaban sa isa, ganda nun. Kailangan pa ba ng ray gun, ultraviolet, ang angas nun. Ang ganda nung laro niya dun. Yan na ulit, labas ng baril. Pag napalaban sa isa, kailangan pa ba ng warning shot? Hindi! Babalakan na kita! At kung rumespak man ang sundalo ni Saddam para sa gipintong bida-bida, atiin mo sa dalawa yung dosena mong kagrupo, babarilin ko isa-isa. Pakita niyo yung indikasyon ko mula kay Gachi, yung apoy ko walang humpay. Signature line, baril that's my shit, tuto kay Snag pagka-shoot by. Gawin ang headshot, gitna ang target, kung kaya ng budget, piyansa it's fine. Kasi nung pagpirma ko sa 1-up, tanginan nyo, yun na yung sign. Warning, sign, babala. Siglos na mapagabag ka ng tunay dahil sa pag-imbita ni Rayan, paanyayang nasa hukay. Sign. Galing! Galing. As expected kay Joss, hindi talaga siya nagtitipid sa kada round, kada battle. Hindi mo makikitaan na nagtipid siya, hindi mo makikitaan na na minamalit niya yung mga kalaban niya. Walang ganun, no? Sabihin natin hindi naging maayos yung performance ni Snag laban kay Okram, pero still, no? Hindi niya minaliit, hindi niya inisip na baka wala na namang sulat to, wala na namang round 3 something ganyan. Although may ganun siyang angulo, pero still yung round 1 niya kitang-kita niya naman, no? Kitang-kita naman natin kung ano yung round 1 na pinakita niya. Sobrang siksik, sobrang solid, no? Sobrang lakas ng mga haymaker. And sabi ko nga yung kung paano mag-deliver si Joss, para siyang si Raffian. Nakikita ko sa kanya si Raffian. So yun. Solid na round 1 na naman yung nakita natin kay Joss. Kung ano yung mga performance na nakita natin sa round 1 ng tournament, sa quarterfinals sa tournament, ganun pa rin yung naging power at energy niya dito sa round 1, plus yung mga effective lines. Medyo may hinahanap lang siguro ako, no? Parang hindi ko nakita yon dito sa round 1 na
nakita ko sa past 2 battles na na-review ko, siguro yung mga effective na mga haymaker na dikit-dikit, siguro ganun. Although yung round 1 ni Joss may mga effective lines, may mga haymakers, pero parang ang layo ng mga agwat diba? Maganda yung mga laro, yung umpisa pa lang, ganda ng laro niya sa pagsisi pagtapos, pagtapos, yung something ganon. Yung scheme na yun, maganda yun, napaka-creative nun. Napaghiwa-hiwalay niya yun, napaglaro-laro lang yun. So, para saan maganda yun. Yung ray gun, ultraviolet, ang angas nun. Ano pa? Basta marami naman naging quotable, pero sa dikit-dikit na mga haymaker, parang yun yung hinahanap ko kasi sa isang Joss. Kasi pinakita niya yun sa round 1 at round 2 ng tournament So, siguro yun lang hinahanap ko. Pero overall, solid pa rin yun, mabigat pa rin yun, effective pa rin yun, diretso pa rin kay Snag. Let's see kung anong bawi ni Snag dito. Let's go! Let's go! Sisi na ba yung itsura ko? O hindi ka ba nangamba? Hindi magsisigaw. Kung di mo pa binanggit itsura ko, wala kang sasabihin maganda. Yo, game? Game! Mabangis na hayop to, sabi sa bulong. Alanganin na to, boss. Ngayon uunahan ko na yung tanong ng maaaring panapos. Sa akin basag iyong bungong, may pangil na kapos. Ako'y malaking kong lang dito, sa wawasakin ko na Diyos. Ito, bet nyo King Kong, wawasakin ko na Diyos. Sa mga hindi pa nakakanood ng King Kong na movie, yung unang-unang King Kong hindi yung sa era na nila Godzilla, hindi yon. Yung unang King Kong pa, yung around something 2000, basta yung may kinalaban si King Kong na T-Rex na binuka niya yung bibig nun, yung panganon, 'di ba? Pinaglaro-laruan na lang ni King Kong after. So yun, babasagin ko na Diyos King Kong. Yun yung reference ni Snag dito. Sa akin basag iyong bungong, may pangil na kapos. Ako'y malaking kong lang dito, sa wawasakin ko na Diyos. Ito bet nyo mag-champion. Kaya yung bracket binago. Kaso sasamain bro. Pinagkakait kampyonato, pues yung bracket nyo na bago. Kakalasin ko. Idol nyo to. Sabi niya kay Good Kid. Ngayon sasabihin ko na everything lahat. Everything lahat? Puta, ayos din. Alam mo kahit saan, durog ka sa akin anywhere. Lul! Tas pagkabang sa punyong Kid, patay si Kian de Los Santos. Ako pagkabang sa pulsa ulo, di na pwede maghilamos. Pagkabang sa pulsang uso, di natatahol to pagkatapos. Ako'y chill. Mga boss, kalma lang. Alam kong walang silbi tong Diyos. Pagkabang, hoy timang. Hoy timang, huwag mo nang ipilit. Para kang grupo mo, 99G, kapos ka sa guhit. Mala JC sa 99G. Nasa sulat mo ka tandem. Oo, mala JC sa 99G, bibigay ko 99 problems. Bibigay ko 99 problems. Shit. Bibigay ko 99 problems. Tas pag nabanat, tas nandidistract pag nabanat kalaban. Pag hindi ngiti pa yung react at tactics. So, tignan nyo. Bawat banat ng kalaban, ngingiti. Sabay 5 sunod na wet lips. Ulul! Puro kanto yung mukha mo. Ulul, puro kanto yung mukha mo. Pakit ka masyado, pare, pakiayos. Nakastama ka masyado, porkit mukha kang 4 kantos. Mapupuruan sa aking round. Yang square mo na mukha, brother. Isa sa itatakel. Yang mukha mo na square, syempre, kasama sa angle. Uy, mukhang pang battler, hirap mong matatanggap to. Walang pagpapanggap, bro. Kahugis ng mukha mo yung paglalagyan mo. Pambak sa puntusan. Wordplay mo sa puntuan. Suntok mala shotgun. Guess what? Pac-Man. Dead spot. Round 1, malagaan man. Pag headshot, slack 1, tangina. Malakas to. Anong laban mo, Diyos? Ngayon ako'y nagpatol. Mga ngatay, Diyos. O kaharap mo sigor. So, Diyos, paano? Tol, sablay. Sa kaharap mo, Diyos, all gods will die. Battle to. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo na hinahanap ko kay Snag, na kailangan bumawi ni Snag sa laban niya dito sa semis, kasi nga hindi nga naging maganda yung performance niya sa laban niya kay Okram sa quarterfinals, diba? So, ito yung Snag na hinahanap ko, no? Although mas malakas yung Snag na napanood ko sa Motus, yung laban niya kay Makoy, pero dahil tournament
malakas to. Ito yung pinakamalakas ata na performance ni Snug sa tournament na to. At round 1 pa lang to. So I'm expecting round 2 and round 3 mas mahigitan niya yung performance niya sa round 1. Pero going back, round 1, napaka-solid na performance nun. Pumalag yun. Siguro, gahibla lang. Ibibigay ko pa rin naman kay Joss yung round 1. Pero I think, sobrang dikit nun. Although, ang pinagbasihan ko na lang dito, sa performance, pwede nating sabihin tabla yun. Sa presence, tabla rin yun. Pero, ang pinaka nakita ko na lang dito, ang pinaka tinimbang ko na lang dito yung mga effectivity, no? Effective lines, kung ilan yung mga tumamang suntok. So, sumusuntok yung Snug. Yes, sumusuntok yun. Mas solido yun. Sabi ko nga, ito yung pinakamalakas na Snug na napanood ko sa tournament na to. Although round 1 pa lang yun, so I'm expecting round 2 and round 3 mas umangat pa, mas lumakas pa. Then round 3 ni Joss, may konting flaws lang, hindi naman totally flaws, no. Parang syempre naging napanood na natin yung performance niya sa rounds 1 and 2 ng tournament. So I'm looking forward kay Joss na magiging palakas yung performance niya. Pero yung round 3 ay yung round 1 kasi niya dito, medyo nakulangan lang ako sa mga haymakers. Pero andoon yung haymakers, naka-built in na talaga yung haymakers ni Joss, kasama na talaga sa returns niya. Pero nauntian lang naman ako. Yun lang naman yung pinaka-comment ko, pero overall ang ganda pa rin nun yung mga laro niya. So para sa akin, although nakulangan man ako sa mga haymakers ni Joss, ibibigay ko pa rin yun kasi kung titignan natin parehas yung round 1 nila, mas marami parang haymaker si Joss na tumama compare kay Snug, no. Siguro kung bibilangin natin, haymakers lang yung natin dito, i-count natin. Siguro kung haymakers count, sabihin natin may 4 si Joss, si Snug merong 2 or 3, or sabihin natin 5 kay Joss, kay Snug may 3 or 4, something ganyan. So ganun lang kadikit yung scoring para sa akin. Stage presence, tatabla ko yun. Returns, yung style ng returns parehas kasi sila, no? Naka 4 bars. So pwede ko ring sabihin tabla yun. Pero punches, effectivity ng mga punchline, haymakers, para sa akin mas effective yung ginawa ni Joss. Mas nalaro niya ng maayos, mas na-execute niya ng maayos yung mga bara niya papunta kay Snug, no. Hindi ko naman sinabi na hindi na-execute ng maayos ni Snug yung mga bara niya, yung mga punchline niya kay Joss, pero may mga times na flat may mga dull moments, may mga flat moments, 'di ba? Si Joss kasi hindi inaabangan yung mga yung next na linya. Then andun yung minsan sa setup pa lang sumusuntok na. So para sa akin, lamang pa rin si Joss, ng konti lang naman to. So it's a 9-8 para sa akin. Hindi ko muna i-perfect yung Joss kasi may hinahanap pa ako May hinahanap pa ako sa performance ni Joss, may hinahanap pa ako sa mga magagawa ni Joss na haymaker, sunod-sunod na haymaker. Yun yung pa yung hinahanap ko. Kaya hindi ko pa kayang i-perfect yung Joss dito. Feeling ko nag-warm up pa lang si Joss dito. Pero yung Snug, solid yun, malakas yun. Siguro kung nakapagbitaw pa si Snug ng mga 2 or 3 haymaker pa, possible na tumabla yun Pero para sa akin, round 1 Joss, sa score na 9-8. Banat kay Joss, laban to, let's go! Tangkinan to kung ano pa tinutumbok. Pag sumuntok daw siya, mala shotgun. Ano suntok mo pumuputok? Napansin nyo, maganda daw siya. Yawang, ganda mo tol Ganda. Yo, sabi niya kay Supremo, hanggang Cebu ka lang, kaya ko magpabalik-balik sa US. Oh, pera mo. Pera mo. Ulul, di doon ka na lang sana maiging nagpunta. Kaso malaman-laman ko yung pera hindi galing sa sarili niyang bulsa. Bugok ka. Palya yung pagyayabang nitong bobo na badupang. Itong pa-US hanggang ngayon, nakasuso sa magulang. Sa magkakailaway pa. Itong Snug ang naging palayaw. At hindi kayang mawalay sa magulang kasi nga laki sa layaw, yawa. Hindi to kayamanan, Snug. Pagandaan ng letra to. Kailangan pa bang sabihin? Nalaglag tuloy pera ko. Ikaw ang patunay na hindi nadadaan sa pera para manalo. Aray ko, sir. No comment sa ginawa na yun. Akala ko nawala Akala ko may something, pero on purpose pala yun. Pagandaan ng letra ko. Kailangan pa bang sabihin? Nalaglag tuloy pera ko. Ikaw ang patunay na hindi nadadaan sa pera para manalo sa larangang to.
ending, talo siya kay Supremo, nag-joke na naman, kasalanan mo! Anyari ba sa'yo? Di ba champion ka sa instrumentals? Yung finals, ginanap sa tabi ng swimming pool, tol, napaka-stupid nun. Tas gusto mo pa dito sa flat, di mo nga kinaya magtupit doon? O di mo kaya mag-hit? Sa angkungan pupulusin ko? Magtupit doon. Pag ako nag-trip, full double, stat sa sakupin ko! Magtupit doon, parang ang laro niya doon, hindi mo kayang mag 2 times champ. Yun. Release! For kinaya magtupit doon? Anyari ba sa'yo? Di ba champion ka sa instrumentals? Yung finals, ginanap sa tabi ng swimming pool, tol, napaka-stupid nun. Tas gusto mo pa dito sa flat, di mo nga kinaya magtupit doon? O di mo kaya mag-hit? Sa angkungan pupulutin to? Pag ako nag-trip, full double, stat sa sakupin ko. Quick release, full trouble, and this is my shooting form. O paulan na ng maigi. Mala Andre, di ka na makakaahon patanga. Pagkat mas delikado sa floodway, iba ang alo ng baha. Mataas, nagpas tao, matutumba si Bok. Click ng siyam, sisnag, mag-tsunami walk. Tutumahin mo. Ito nag-champion daw sa instrumental, siya daw doon yung king naghari. Mukhang ang champion sa instrumentals, no, hanggang sa acapella, bit palagi. O laging talo sa acapella. Kaya nang hina ang loob sa paglipat na bukod. Nung tinanggal na yung instrumentals, ngalan niya di na tumunog. Ay! At nung biglang bumulong si Ryan, Diyos, may 6 na battle sa may 6 na battle sa motos kalaban mo. Paghandaan mo. Ha? Di na, hoy! 6 na battle, si standing 1-5, tas yung tinalo si Makoy. Kung wala si Makoy, winless to. Lalong mati, inches to. Kaya dagdagan na ng inches to at itututok inches mo, sabay papaaminin kita. Kung wala si Makoy, winless ka, tama? Tama? Cringe mo, itapat nyo nga kay Mastapit to. 1-5 ka sa moto, sabang ako dinurog ko yung finalist nyo. Pagkat ang aking talento yung mas malakas pa makapukaw ng atensyon kaysa sa nagpapakita. Finalist nyo. Sino yun? Si Good... si Good Kid. Okay, si Good Kid. Kita lang cleavage. Itapat nyo nga kay Mastapit to. 1-5 ka sa moto, sabang ako dinurog ko yung finalist nyo. Pagkat ang aking talento yung mas malakas pa makapukaw ng atensyon kaysa sa nagpapakita ng cleavage. Dahil ako yung klase ng rapper na tumatalo ng GK, pwede mong gayahin si Good Kid. Pagtawanan mo kurso ko, patunayan mong yung utak mo shallow. At nang sa aking kurso rin mamatay pagtapat sa'yo ng araw o araw. Kursor, wala bang tunog? Boring? Gusto nyo louder? Kasi ito pok-pok, malapowler. Magkiklik agad pag tumutok at pag pinindot nyo na tong mouse, sir. It's your round, sir. Galingan mo naman, di yung kailangan ka pang ipihit ka walang gana. Kung di mo mabigkas ng galing sa puso, isip mo na lang sana. Walang banat snag, laban! Sang inang yan. Whew. Okay, rounds 1 and 2 same. Para sa akin same level yon, same power yon. Siguro mas ano lang ako na sobrang nalakasan lang talaga ako sa sa naging performance ni Joss kay Good Kid, no. Tumodo si Joss doon eh. Ang lakas ni Joss doon, men. Laban niya kay Good Kid. Tangina, para sa akin sobrang lakas ni Joss doon. Kaya para sa akin siguro yun na yung naging basis ko na dapat sa quarterfinals, dapat sa finals mas maikitan ni Joss yung performance niya against Good Kid. And rounds 1 and 2 nakita ko na medyo hindi yun pumantay sa naging performance niya kay Good Kid, pero malakas pa rin. Grabe yun, grabe yung mga real talk niya about sa US, nakasuso sa magulang, yung 1-5 ka sa motos, pero yung samantalang ako yung finalist nyo dinurog ko. Alam mo yun, yung may pagka may pagka real shit, may pagka may pagka selfie bars, pero effective yung selfie bars na yun parang hindi yun para sa hindi yun para sa hindi yun para iangat lang talaga yung mismo yung sarili, pero pambanat talaga yun sa kalaban, diba? So ayun, yun yung naging lakas ng atake ni Joss, hindi yun biro. Kaso nga lang, still sabi ko nga sa inyo, naging basehan ko siguro yung performance ni Joss kay kay Good Kid na sobrang lakas eh. Kaya para sa akin, although malakas yung performance ni Joss dito sa rounds 1 and 2, feel ko may kulang, yun lang. So performance, stage presence, power, energy, same sa round 1, pero malakas pa rin to. So kailangan tapatan ni Snug yung performance niya sa rounds 1, and if gusto niya tumabla kay Joss or ma-overtake yung round 2 ni Joss, kailangan niya ng
mas malakas pa, no? Mas malakas pa dapat sa round 1 na pinakita niya. So ayun, nagustuhan ko, maraming mga quotable lines ni Joss doon. Sinabi ko na yun, yung US na kasus sa magulang. Marami pa, diba? Malakas yun. So tignan natin round 2. Let's go! Go! Ang dami sinasabi. Di pa naman nahuhubog. Gago, pareho kayo ng pera mo ngayon, mahuhulog! Yo! May mga naalala pa akong mga linya nito. Yo! May mga naalala pa akong mga linya nito. Sabi niya, etong nagpa-fasting, mamamatay ng dahan-dahan. Pinilit ko yung dahan-dahan sa fasting. Baka faster, tanga. Walang mabilis na meaning sa word na fasting kung titignan. Awit talaga. Imbis na faster, naging fasting, kumain ka na ba? Tapos sabi niya, sa akin patay ito. Parang ang baso sa gilid ng mesa, alanganin lagay mo. Tangina, bago yun. Ikaw palang nakakagamit ng promise. Alanganin lagay sa gilid ng mesa. Yung baso, gago. Hindi ko sana sisitahin kung ginawa mong plato. Etong, yo. Hindi ko sana sisitahin kung ginawa mong plato. Di kami namamangha. Karamihan sa linya mong ginagawa na ako galing ibang bansa. Oo, iba di halata, ibang bansa tatangkain. Ibang klaseng magnanakaw, malayo nararating. Ano ba feeling mo, ikaw lang nanonood sa mga international battle? Ha? Bigat mo. Ano, porkit malayo, Diyos? Kinagat mo? Luko-luko. Ano, porkit malayo, Diyos? Kinagat mo? Porkit malayo, Diyos? Kinagat mo? Yo. Kanyang pangalan, Justin. Kaso malambot pa sa laban. Kasi yung pagka-Justin, baby. Sa laban, ibahin mo ako, Justin. Gay G. Yo. Justin Gagey, yung UFC naman yun. So ayun, nag-time na si Snag. Hindi natin narinig yung potential ng round 2 niya. Parang kalahati or hindi pa nga kalahati yun. Nagkaroon na ng stutter, nagkaroon na ng choke. So para sa akin, yung mga line na maganda, kung na-spit niya yun ng maayos, ng malinis, siguro malakas pa yung dating nun, malakas pa yung impact nun, kaso hindi naging ganun ka-effective yun and nag-choke pa. So kailangan nating i-back down yung performance, yung power, yung score na ito. So 9-6 in favor of Joss. Nasabi ko na yung mga comments ko sa round 2 ni Joss dito. So kanya yung round 2 in terms of punches, haymakers. Kitang-kita na niya naman, no, sa round 2 wala na talaga nasabi si Snag. Although nakapag-spit siya, pero yung mga lines na in-spit niya, medyo hindi pa yun ganoon ka tumatama pa, 'di ba? So yun, 9-6, 18 to 14. So malayo na to, 18 to 14 na to. Kung yung round 1 dikit pa kasi pumalag pa, pero yung round 2 biglang bulusok pababa. So yun, 9-9, tapos 9-9 para kay Joss, 18, then 8 and 6, 14. Rounds 1 and 2 Joss na yon, pero tignan natin round 3. Tangina mo, nag-choke ka na naman, tol. Fuck you. Tangina mo, di nagsulat. Wala kang respeto sa kalaban. Game? Yeah! Sabi niya kay Kaz. Sinita niya si Kaz sa pagtututor sa math. Kaso bad trip si Gago Lamon. Wala atang alam to sa math. Siyensya na, ganun talaga pag taong tabon. Porkit walang hassle, ng hassle, magbago ka na, Snag, wag mo na hintayin magbagong taon. Sinita niya dun sa math, matik, siya'y talo na dun. Dun pa lang, Snag, pwedeng sabihin na you should mind your own business. Magiging valid lang hit sa math kung may tunong ka mag-English, kaso bigla siya nag-English. One word, sabi niya. Ako yung batang, mataas ang intelligent. Tol, dun pa lang, hindi ka na intelligent. Tangina tol, lakas mag-English, feeling niya, decente siya. Minsan ka na lang mag-figure of speech, putang ina, aksidente pa! Maeri ka! Bobo ko putang ina nito mag-react ng mga taga-motos parang kanina. Ayaw mo sa math. Ayaw sa'yo ng English.
Hindi ka ba nalilito? Kung ayaw sa'yo ng M, baka ayaw din sa'yo ng sarili mo! Pansin nyo? Hindi naman dami ng nanay, ng tatay. Bagay na kailanman hindi ko ginawa. Pero kung gagawin ko yun, huwag kayong magulat pagkat nasa Diyos ang himala. Sige, subukan natin. Last year, sabi na kay Kaz. Oo, nasa langit na rin naman airpot ko. Last year. Nung January, nag-report siya kay Supremo. Yung tatay ko nasa bahay, naglalaro ng aso. Last year, nasa langit. Nung January, naglalaro ng aso. Ay, yung tatay mo pusa? Pang-inasnag! Ano bang pinaggagawa mo? Ano yun, pagkakain na kayo, pinapababa nyo? Pero... Bastos! Pababayin mo, pasundo ka tol, pababayin mo. Pero di ba sabi sa'yo ng Supremo, na broken family ka lang, kaya ako'y nagkaroon ng ganang isipan, na bumaliktad ganyang ama at sila'y walang awang iniwan, patay bao ng babae. Tangina mo slag, manindigan ka. Kahit saan mo padaanin, either way, iniwan ka. Ano na? Ano na silbi niyang pagka-champion mo sa instrumentals? Yung lagi mong pinagsisigawan harap likod. Ano silbi na husay mo sa beat kung puso ng tatay mong patay, hindi mo na patibo? Aray, Hindi ko porte yan. Balik tayo dito kay Snagtol, magbago ka na. Di na to yung crowd mo versus Makoy, magmumukha tong tanga. You think your friends reliable? Fierce enough sa aking mga baong dala? Versus fierce will face fierce, magkahalong takot ka ba? Dalawa lang patutunguhan na itong Snag, pwedeng mahuli o madeds. Ikukulong sa aking gunverse and I'll put him on arrest. I'm a beast, don't mess. In the streets, on point, isang mainis, on his chest, can't breathe, George Floyd. Sabay tawag ng convoy, hindi. Tapusin na to para wala nang kwentong makuha. Itawag na agad sa St. Peter tong taga San Pedro, Laguna. At sa iyong huling hantungan, aalayan pa kita ng bulaklak para sa aking body's moment. Hanggang mapakanta na lang nanay mo ng Sweet Child ngayong nakita natin Guns N' Roses. Paalam, Joker! Paalam, Joker! Eto barya para masabing meron ding ambag. Ako na rin bahala sa lapida mo, tol. In loading memory of Snag. Lahat ng taga-motos laglag. Lahat ng taga-motos laglag. Sabi nyo nga na pa easy lang daw. Pag dito dumayo, ultimo pambato nila na ganado nagiging ampaw. Kaya salamat sa naniwala at hindi sa mga dayos, pati na sa mga ellipse in doubt. Kung gusto nyo na magandang laban, alamin nyo ang pangalan ng bagong sheriff in town. Patay ka na! Kaya siguradong mabubulo ka dyan. Pagtapos ko ilagay ito sa parihaba, yung tatsulok naman. Tang ina, sabay call out. Sabay call out kay Kilua. Ganda, excited na ako sa finals, men. Excited na ako ma-review yung finals ng 1UP tournament. Grabe ito. So ayun, sobra binastos niya si Snag dito. Ang ganda nun, pinaghalo niya yung mga yung jokes sa sa forte niya, no. Galing nun. Parang ito yung unang gumamit si Joss ng ng mga pabiro na bara, no. So ang galing. Ang ganda yun, yung pagkakain na kayo pinapababa nyo. So okay yun, maganda yun. Tawa ko doon. Ayun. Same lang naman. Rounds 1 to 3 consistent si Joss. Wala tayong nakitang flaws sa performance niya. Yun nga, sabi ko sa inyo, siguro masyado lang akong nag-stick sa naging performance ni Joss kay Good Kid, na siguro dapat sa tingin ko dapat ganito na yung maging performance niya sa natitirang battles niya sa tournament na to. Pero enough naman yun para maging powerful yung pinakita niya mga rounds sa laban na to. Kasi unang-una si Snag hindi siya naging handa dun sa round 2. So para sa akin, rounds 1 and 2 pa lang kasi nakuha na ni Joss yung panalo sa score na 18-14, diba? Pero dahil may round 3 pa, feeling ko yung para sa akin yung round 3 ni Joss na lang yun, parang bonus na lang yun, no. Kumbaga spit ko na lang kung ano yung sinulat ko, no, kasi kuha ko naman na yung panalo, parang ganoon na lang, no. And ayun, may mga effective lines, okay, mabigat yun. Yun nga, kung ano man yung naging comment ko sa rounds 1 and 2 ni Joss, ayun lang din yung nakita ko sa round 3
na performance ni Joss, and feel dito sa round 3 litaw na litaw yung pagiging Ruffian niya, no. Kitang-kita ko sa kanya si Ruffian kung paano siya mag-spit, kung paano bumattle si Ruffian sa 1-up before, kung paano bumattle si Ruffian sa flip-top ngayon. Kitang-kita ko si Ruffian sa kanya. So yung round 1 at saka quarterfinals ng tournament hindi ko pa yun nakikita, pero pagdating sa semis may pagka-Ruffian na talaga si Joss dito, and kuwang-kuha niya yun. Para sa akin ayun talaga yung galing ganda ng ang galing magbitaw ng verses, ang linaw ng boses, solid yun na performance. Wala akong ibang masasabi doon. Sobrang pulido, ganda ng execution, ang ganda ng transitions, solid na performance. Snug, round 3. Bawi! Yo! Ang dadamay pa ng magulang! Ang dadamay ng magulang! Sa nanay mo, alam mo yung ginawa kong matindi? Hindi ko pinatay, pero pinutukan ko sa pisngi. Tapos, parang lang tanga. Sinisita mo pa yung pagcha-champion ko eh, di mo nga magawa. Yo, teche na. Hardcore na rapper, pero pag bumabattle, hardcore na rapper pag bumabattle. Pero in real life, sad boy sa FB, sad boy sa FB na laging nababasted. Di ba? Kasi kalalaki mong tao, pabebe ka. Di ba? Kalalaki mong tao, pabebe ka. Sa gabi, wag puro sad memes, dapat meme na. Sad memes, meme na. Mabigat to! Yan ang akala. Kayo'y nagayuman ng timang. Kung mabigat to, ba't iniiwas sa kiluwang pantimbang? Yo. Kiluwang pantimbang. Tapos, ang dahil kong sinasabi kanina, sige, freestyle tayo para hindi ito mahina. Yung may mukha mo, may mantika. Okay, so yung bawi na hinahanap ko kay Snug, hindi niya pa rin na-meet kasi yun, rounds 2 and 3 ni Snug choke, pero maganda yung round 1 niya. Sayang, sabi ko nga, kung mahigitan ni Snug yung round 1 niya, possible dumikit pa to eh. Diba, pumalagpasan na to, kaso rounds 2 and 3 humatak yun. So sa 8-6-6-20, I think that was 20. That is 20 points para kay Snug, then Joss 27, no? Solid na performance yun kay Joss, and sayang lang kasi hindi nakabawi si Snug dito. Kailangan niyang sana na makabawi eh, kaso nawala. So yun, kitang-kita sa performance ng dalawang MC. Kahit i-overall natin to, kitang-kita. Kung kahit sa performance tayo mag-base, kitang-kita na lamang si Joss doon. Kung overall pa rin tayo, o Joss pa rin yun. Kung ang titignan naman natin, i-judge naman natin siya per punches or haymakers, lamang na lamang pa rin si Joss doon. So sa lahat na aspects, Joss ang nanaig sa battle nito. So all 3 rounds, Joss 27-20. Plagmayak Battle Kami na yung skill, para na deliton. Yun na yun. 5-0. Yeah, let's go. Maraming salamat sa inyo. Pero boto na urado, 5-0 para kay Joss. Yun, shoutout sa ano. Salamat kay Joss. Salamat kay Snug, Joss nga pala. Shoutout sa 99GO. Yo, judges! Ako nga pala si Araw. Palik ako ng kicksab. Papalaw na rin. Mga legit na sapatos doon. Ano lang, Joss. Consistent. Kita nyo naman, nag-choke si Snug. Round 2, round 3. Doon pa lang ang laking factor na nun. Tapos pinapaulan lang pa ni Joss ng bars, ng mga punchline. Ang galing ng choices of word. Yes, totoo. Yung landing, pasok na pasok. Tapos sayang kay Snug, okay sana, may dating nung umpisa. Round 2, lumaylay, tsaka round 3, Joss. Yun, Jackie. All 3 rounds, Joss. Body bag.
Mga shoutout na nga gulo, may battle ako mo. Si Kong. Yun na, Kong TV. 3 rounds yung pero kay Diyos. Siyempre explain ako yung video pag napanood mo. Yung mga all rounds ang dominate si Diyos. Is na din na nakabawi ako ng YouTube. Si Diyos, mga natin siya sa finals. Lord Manuel, binoto ko si Diyos. Lord Manuel. Malinaw naman, pero kung nakapag-prepare sa snag, di ko rin yung malaban kasi sobrang lang ang umaakit tsaka false try dito. Yun lang, 3-0 pa rin. So, di na nag-explain si Lux. So, ayun, kitang-kita naman all 3 rounds denominate ni Joss, si Snag, and para sa akin yung word ni Zaki, no, na body bag, angkop talaga yun dito kasi 2 and 3 talaga. Lamang na lamang si Joss doon. So, yun. All 3 rounds Joss, ang layo ng score 27-20. Di ko man nabigyan ng perfect score si Joss, pero enough na yung performance na yun para matalo niya ang isang Snag, no. So, ayun. Kita-kits tayo. Bracket A, semifinals, Blizzard versus Killua. Mamaya, no, sabi ko nga sa inyo, kaya ako inuna tong battle na to kasi goal tayo sa oras. Kasi mas maikli yung battle na to eh. Kaya ito muna inuna natin. Pero after this, pahinga, then baka, hindi baka, kailangan natin tapusin yung semifinals at finals na natitira sa battle na to. Okay, so kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.